Magandang umaga sa inyong lahat mga bata. Umpisahan natin ang araw na ito para sa taimtim na panalangin. Magsitayo ang lahat at ilagay ang presensya sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami para sa panibagong umagang inyong pinagkaloob sa aming lahat. Naway bigyan niyo ang bawat isa sa amin ng linaw at talas ng isip upang maging mabunga ang araw na ito. Lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mayroon bang liban sa araw na ito? Magaling! Ikinagagalak kong sabihin na walang liban para sa araw na ito. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Ihahati ko ang klase sa dalawa. Bumilang tayo ng 1 hanggang 2 hanggang sa ang lahat ay matapos. Mag-una tayo sa kang Christine. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ngayon ay magtungo sa kanan ang mga nasa unang pangkat. Sa kaliwang kanay naman ang ikalawang pangkat. Kumuha kayo ng kartolina sa harapan upang inyong gagamitin para sa gawaing ito. Gusto kong isulat ninyo ang kahulugan ng tindahang kooperatiba dyan sa kartolina pati na rin ang kahalagahan nito. Maliwanag ba mga bata? Mahusay. Kung gayon ay magsimula na sa pagpapalitan ng mga idea. Bigyan ko lang kayo ng 15 minuto upang matapos ang inyong gawain. Tapos na ba ang lahat? Magaling! Pakinggan natin ang unang pangkat. Sagot ng unang pangkat. Ang tindahang kooperatiba ay isang maliit na tindahan kung saan makakabili tayo ng mga tingi o yung paisa-isang piraso lamang. Para sa aming pangkat, ang tindahang kooperatiba ay malaki ang naitutulong sa komunidad sapagkat sa tulong nito ay nakakatipid tayo. Mahusay na nagpapaliwanag ang unang pangkat tungkol sa tindahang kooperatiba. Ngayon naman ay ating pakinggan ang ikalawang grupo. Ano ang inyong masasabi? Ikalawang pangkat. Ang tindahang kooperatiba ay isang uri ng maliit na tindahan kung saan hindi na natin kailangan pang bumili ng isang buo. Ang nabuo naming obserbasyon para sa tindahang kooperatiba ay hindi ito nakakatulong upang makatipid tayo, ngunit sa tulong nito ay nagagawa nating makabili sa halagang kaya lamang natin. Sa tulong din ng tindahang kooperatiba ay yung tama o kailangan na bilang lamang ng isang bagay ang mabibili natin. Magaling kayong lahat! Dahil ang lahat ay nagko-cooperate, bibigyan ko kayong lahat ng 10 puntos. Malalaman din natin mamaya mga bata kung tama ba ang inyong pagpapaliwanag sa tindahang kooperatiba. Pero bago natin iyon pag-uusapan, basahin muna natin ang ating layunin. Basahin lahat! Pagkatapos ng 60 minutong aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na matuklasan ang mga dapat malaman tungkol sa tindahang kooperatiba, makibahagi sa talakayan tungkol sa leksyon, at pagkaroon ng pagnanais na makasali at makinabang sa tindahang kooperatiba. Ngayon mga bata, base sa ating ginagawa kanina, ano kaya ang tatalakayin natin ngayon? Tama! Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kahulugan, layunin, kasapi, at puhunan ng tindahang kooperatiba. Ngayon mga bata, ano ba ang tindahang kooperatiba? Ano nga ulit para sa inyong mga bata ang kahulugan ng tindahang kooperatiba?
Mahusay mga bata! Ang tindahang kooperatiba ay isang uri ng tindahang pinagtulong-tulungang itatag ng isang samahan ng mga magkakamag-anak, magkakasama sa mga trabaho o opisina, magkakaibigan, magkakapitbahay, at iba pa. Sa makatuwid, ang tindahang kooperatiba ay binuo ng isa, dalawa, o higit pang mga tao. Ano ba ang layunin ng tindahang kooperatiba na ito? Oo, ang pangunahing layunin ng isang kooperatiba ay makatulong sa mga kasapi. Layunin din nito ang makapagsilbi sa pamayanan at magkaroon ng katamtamang tubo. Sino-sino ba ang mga kasapi ng isang tindahang kooperatiba? Tama mga bata! Sino mang may kakayahang makibahagi sa halagang kailangan ayon sa itinakda ng pamunuan ng tindahang kooperatiba ay maaaring sumali. Sa makatuwid, kahit sino ay maaaring sumapi sa isang tindahang kooperatiba basta kaya mong makibahagi sa mapag-uusapan ninyong halaga. Sa puhunan naman, ang isang halimbawa ay ang kailangang halaga ng pampaaralang kooperatiba. Maaaring ito ay 5,000 piso. Dumako naman tayo mga bata ngayon sa bahagi ng bawat kasapi. Sa bilang ng bawat kasapi ay naaayon sa halagang kanyang maibibigay para sa puunan ng tindahan. Halimbawa, ang isang kasapi nang nagbibigay ng 100 piso, katumbas nito ay 1 bahagi. Ang isang kasapi naman ay nagbigay ng 300 piso, katumbas naman ito ay 3 bahagi. At ang isang kasapi naman ay nagbigay ng 500 piso, katumbas naman ito ay 5 bahagi. Naiintindihan ba mga bata? Magaling! Paano ang pagkukwenta kung ilan ang bahagi ng isang kasapi sa tindahang kooperatiba? Tama, mahusay na paliwanag, Ivy. Ang halagang binigay ng isang kasapi para sa puhunan ng kooperatiba ay hahatiin sa halaga ng 1 bahagi upang makuha ang bilang ng bahagi ng bawat kasapi. Halimbawa nito ay ang pirang ibinigay ng kasapi ay 200 at ang halaga ng 1 bahagi ay 100. Ilan ang bilang na nabili ng kasapi? Magaling mga bata, tama ang inyong mga sagot. Ito ay 2. Tingnan nga natin kung talagang natatandaan niyo pa ang tinalakay natin kanina tungkol sa tindahang kooperatiba. Ano nga ba ang tindahang kooperatiba mga bata? Mahusay! Tamang iyong pagpapaliwanag sa tindahang kooperatiba. Ang tindahang kooperatiba ay isang samahang pinagtulong-tulungang itatag ng mga magkakamag-anak o magkakaibigan sa layuning makatulong sa mga kasapi at makapagsilbi sa pamayanan at magkaroon ng katamtamang tubo. Ngayon ay mas nauunawaan nyo na kung ano ang kahulugan ng tindahang kooperatiba, hindi ba mga bata? Magaling! Huling tanong, sino nga ba ang maaaring sumali sa isang tindahang kooperatiba? Magaling! Sino mang may kakayahang bumili ng 1 bahagi ay maaaring sumali sa tindahang kooperatiba. Ngayon mga bata, suriin natin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsusulit. Kumuha ng 1 kalahating papel para sa pasulit. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ang tindahang kooperatiba ay isang uri ng tindahang letrang A, para lamang sa mga mamamayan. Letrang B, maaring sumali kung kayang bumili ng 1 bahagi. Letrang C, para lamang sa pinuno ng pamahalaan. Letrang D, para lamang sa mga kabataan. Ikalawang bilang.
Kung nais mong sumali sa tindahang kooperatiba, ika'y bibili ng letrang A, ticket, letrang B, paninda, letrang C, bahagi, letrang D, titulo. Ikatlong bilang. Kung ang halaga ng isang bahagi ay 50, ang pinaka-mababang bilang na maaaring dalhin ay letrang A, isang bahagi, letrang B, 2 bahagi, letrang C, 3 bahagi, letrang D, 4 na bahagi. Ika-4 na bilang. Nagbigay ka ng halagang 200. Ilang bahagi ang nabili mo kung isang bahagi ay 50? Letrang A, 8, letrang B, 7, letrang C, 3, letrang D, 4. Naiintindihan ba mga bata? Simulan na ang pagsagot. Tapos na bang pagsagutan ang pasulit? Magaling! Ipasa niyo ang inyong papel sa harapan ng inyong kaklase at ipasa sa akin. Ngayon mga bata, para sa ating takdang aralin, isulat niyo ito sa inyong kwaderno. Ang gagawin niyo mga bata ay magmasid kayo sa pamamalakad ng tindahan na pinaka-malapit sa inyo. Iyan lang ang inyong gawain para sa inyong takdang aralin. Tapos na ba kayong magkopya? Ngayon, pwede na kayong umalis. Kita-kita muli sa sunod na klase. Paalam mga bata!